Yun mga bab, dumating ng ating tablet. Ayan. Buksan natin. Ayan. Screen protector para sa ating tablet. Nag-order na ako ng case with mga babs, keyboard. Ito. Ayos. Ayos mga bab. Yan. Oh. May keyboard na yung ating tablet. Parang laptop na rin siya. Set up natin ng ganyan. Yan. Ito yung kanyang case. Ganda. Ganda ng case. Ano sa keyboard? Ganda ko na. Ayan mga babs. Beautiful. Color blue. Like the color. Yun. Galing ano. So ayan. Tapos meron siyang ano. Tingnan natin. Ganyan lang yata yun. Mga babs. Ayan o. Yun. May stylus kaya. Ayan. So ayan siya. Setup. Parang laptop yung setup niya. Tapos ayan, may keyboard. Dito na tayo mag-i-edit. Kasi itong keyboard niya is magnetic yata ito eh. Ayun, magnetic nga siya mga babs. So ayan ang setup niya ng ating tablet. Para na rin siyang laptop. Ayan. Dito na tayo mag-i-edit. Ayos, ganda. Pwede siyang i-adjust ng ganon. Yun, ganda mga babs. So yan, ang setup ng ating tablet. Para na rin siyang laptop. Yan, mas gusto ko yung size niyan kasi on the go siya. Kahit saan pwede ako mag-edit. Ayos. Mura lang to. From Amazon. Ayan na siyang setup natin. Alright. Yan. Ganyan lang siya. O, kahit saan pwede dalhin. Ayos. Pag mag-i-edit, kaya ganun lang natin. Tapos ayan, pwede mong i-stand na ganon. Na-adjust lang to. Yun. Ang ganda mga babs. Ito magnetic to eh. Yan. Wow. Kasama siyang charger. Para siguro sa ano, sa ito sa keyboard. Nice. Here we go again. Monday. Sunday is our Monday, mga babs. Pasok na naman tayo. Ayun, parang kailan lang. Bilis ng araw dito. First day natin. Tapos niyan, bigla, day off na naman natin. Parang kailan lang, kaka-day off lang natin. Yun, first day na naman ng week. So, yan mga babs, let's go. Yo, what is up? Andito na tayo sa work. Pero meron pa akong 15 minutes. Medyo maaga tayo umalis ng bahay ngayon. Kaya, ayan. Tambay lang muna ako dito. So yun, kanina pala nung sinagot ko yung mga onboarding documents natin. Daming onboarding documents sa hospital. So halos natapos ko na. Pero meron pang isang naiwan. Yung iba, yung W4 yata. Hindi ko alam kung paano sagutin. Tapos yung iba, mga agreement lang sa yung usual na agreement. Meron sinend sa akin na link, tapos binuksan ko, tapos yun, sasagutan mo yung mga ayun, yung mga agreement sa sweldo, sa breaks, sa mga HIPAA rules nila.
Tapos ano pa ba? Yung mga ano, safety, ganoon, lahat. So ang dami kong binasa kanina, tsaka yun, pinirmahan online. Digital din pirma. Dumating na rin yung ano natin kanina, yung keyboard para do sa ating tablet, ano? Yung binili natin last time na tablet. So nilagyan ko siya ng keyboard para laptop yung ano, yung datingan. So yun, nabasa ko rin pala ron. Kaya pala burgundy, bumili tayo ng burgundy nung nakaraan na scrub suit ito. Pero ito luma ko na to eh. So scrub suit pala talaga, burgundy is may color coding pala ron. Yung mga nurse RN is blue, LBN green, tapos mga CNA is burgundy. So ayun. So kanina, yung binili pa natin doon sa ano, sa Didis discount na burgundy, sobrang laki sa akin. Kasi sinukat natin, ganun lang ano. Tinanong ko lang. Kanina ay sinuot ko. Buti na isipan kong isuot. Kaya yun, sobrang laki pala niya. Kaya yun, umorder ulit ako sa Amazon ng burgundy na yung sakto sa atin. And magdadagdag na lang ako sa susunod na mga araw. So yun, yeah, ano na lang ako dito, mga 9 days na lang ako dito sa work ko na to. So next week ano, doon na tayo sa ano, sa hospital. Yeah, it's 10:20 Sunday. Pag Sunday ganyan na ganyan na pasok natin maaga. 10:30 to 7:30 tomorrow morning. Ayun, doon naman sa lilipatan natin is 12 hours pero 3 days lang sa isang linggo. Equivalent na yata ng full time yun. Pero kung bibilangin mo, ilan lang yun, di ba? Bali 36 hours lang siya, no? Pero hindi ko alam bakit ganun. Comment daw below nga sa mga nagtatrabaho ng 312s. Bakit 36 hours lang siya? Pero full time yung in-applyan ko. Paano ba yun? Paano computation nila ron? Equivalent naman ng 40 hours yun. Di ba kasi pag full time kailangan 40 hours, yun ang pagkakalam ko eh. Pero doon 312. So bali 36 hours lang every week ano. So yun, maganda siya, di ba mga paps? Sana hindi tayo mahirapan sa ano, sa schedule yung 6:30 to 6:30. Kasi naghahatid tayo ng bata ano, sa school. Tsaka si manager na rin. Pero dito kasi, kagaya dito sa work ko rito, nakakatulog pa ako ng ano, ng kahit busy tayo sa umaga, hatid sundo, lalo na pag weekdays. Ayun, sa hapon may time pa akong matulog, or sa gabi nakaka-respect pa ako ng power nap. Eh doon pag 6:30 halos wala na no, kasi ang huling sundo natin kay Bunso is 4, nakakauwi tayo 4. So 4, 5, 6:30 wala na tayong chance matulog. Kung meron man siguro baka 1 oras or 45 minutes, ganun lang. Pero ngayon ang ganda ng timing kasi next week ay ano, nag-start na pala ng vacation ng mga bata rito. So ang ganda ng timing, 2 months yata yung bakasyon nila. So maganda yung timing, habang bago tayo ron nag-a-adjust tayo sa schedule, nag-a-adjust tayo sa training, is wala tayong iniintindi sa umaga no, si manager lang. Si manager pagka pagod na ako, pagod ako, tsaka as in totaling wala akong tulog, nag-aano naman siya, nag-Uber or Lyft. Sumasakay siya ng ano, nagta-taxi siya. So yun, 2 weeks na lang doon na tayo sa ano, sa hospital. I'm kinda excited and a little bit nervous, anxious. Hindi, tingnan natin ano, kasi nagtrabaho naman tayo before sa hospital. I mean 2 years din naman ako sa hospital, pero sa Pilipinas as nurse aide or nursing aide. And tingnan natin yung pagkakaiba sa Pilipinas as nursing aide tsaka dito. So may mga napanood akong some videos or vlogs na nurse aide sa Pilipinas. So existing pa rin para tayo sa Pilipinas. Kaya sa mga nurse aide sa Pilipinas,
very helpful sa inyo ito kung mapapanood nyo yung ating vlog. One time pagka medyo naka-adjust na tayo doon, i-update ko kayo regarding sa yung difference ng responsibilities, job description kumbaga. Kasi sa Pilipinas ang naalala kong trabaho doon ng nurse aid is ayun, nagta-transport, nag-a-assist pag kailangan ng assistance ng patient papunta ng, halimbawa meron siyang x-ray, idadalhin mo sa x-ray room, o kaya may ultrasound, ganyan, tayo nagdadala doon, di ba, sa yung mga NA, mga nurse aid or nursing assistant. Tapos yung mga specimen or yung mga sputum, yung mga urine, dinadala natin sa laboratory. Tayong may trabaho noon sa NA sa Pilipinas. Ano pa ba? Yan, naglilinis ng kwarto before pag may admission. Tapos lilinisin mo ulit, prepare mo pag na-discharge na yung pasyente, and then ihahatid mo yung pasyente sa parking lot or kung saan man yung service niya pag na-discharge na through wheelchair. Yun ang mostly naalala ko na trabaho ng nurse assistant sa Pilipinas What else? Ayun, nagba-vital signs, Q4, tapos depende sa order ng doktor kung may Q2, may Q30 pa, may Q1. Ayun, tapos ano pa ba? Sa Pilipinas, natatandaan ko kami rin yung nag-i-stock ng e-cart. Yung ewan ko kung anong tawag nila rito, kung e-cart din. Kaya doon sa Pilipinas doon, nung nagtatrabaho ko sa hospital, medyo na-memorize ko na yung mga yung mga size ng ringgilya, yung mga dextrose, memorize ko na noon. Kasi 2 years din naman ako nagtrabaho So ngayon nakalimutan ko na. Naalala ko na lang yata D5 water, ganun. Parang may D5 water, tapos may yellow pa yata, may potassium, parang ganun. Ayan, lahat ng yan babalik sa alaala natin kapag nandun na tayo sa hospital. Ano pa ba? Ano pa ba? Kasi 2006 matagal na mga bak Ilang years na ngayon, 15 years na yata, So yun yung mga naaalala ko na work sa hospital nung nasa Pilipinas ako. So pag nakapasok tayo dito sa hospital dito, makikita natin yung difference. Ayun pa pala yung chart, pagka may na-discharge, tayo pa'y maghahatid nun sa sa billing section. Pero dito siguro hindi na kasi computerized na, Ayun, speaking of computer, charting kasi noon nung nandun tayo sa Pinas is manual. So handwritten pa. Kahit dito naman sa work ko ngayon, manual pa rin yung charting namin. Pero dun sa sa sniff, yung wall digital na. Hindi ko alam, nakalimutan ko ng tawag dun. Ngayon dito sa hospital, nanonood ako ng mga vlog ng mga CNA vlog sa hospital. Parang computer na, di ba? Sabi ko may tayo sa computer sa ganyan. Doon ako medyo may doubt sa sarili ko. Pero kung yung training, medyo kumpiyansa naman ako. Pero syempre yung mga instrument, mga equipment, iba kasi iba yung mga equipment dito. Like nasabi ko nga, 2006 pa yung experience natin. Ang gamit namin na pang vital signs nun is manual. Manual pa talaga yung natin, yung BP, kahit yung mga thermometer manual. Dito buti na lang nag-sniff tayo, nasubukan natin. And yeah, napamilyar din ako ng konti dun sa machine nila na ginagamit na monitor. Nandun na lahat yung
yung BP, blood pressure, nandun na makukuha na oxygen level, pulse, tsaka yung RR, respiratory rate, nandun na lahat. So kung tutusin, mas easy nga dito kasi lalagay mo lang yung cuff, tapos lagay mo lang yung sa daliri na na para sa O2 and then pindutin mo lang yung on, yun na yun. Magka-count na lahat. So bibilangin mo na lang ng manually is respiratory. Tama ba? Respiratory, yung breathe. Yeah, yung breathing. So yun yung difference. Pero yung doubt ko talaga sa sarili ko is computer. Anyways, baka maliit pa tayong aga ko dumating dito. Magka-clock in na pala ako. Alright mga paps, update you later. Muntik pa tayong maliit. 10:30 na sa kotse ko, pero sa clock namin is 10:29 pa lang. So yeah, I'll update you later or bukas na ng umaga. Alright mga paps, see ya. Oops, look at the sun mga paps. Ay my god, it's morning again. Uy naman mga paps, wala tayong estudyante ngayon. Yeah. Tapos na naman ang ating overnight. Yo, let's go. Time check is 7:30. Yo, let's go. Tapos na naman ang ating first night mga paps. Mamayang konti niyan, day off na naman. Bilis ng araw dito mga paps. Yun, Monday ngayon pero wala nang pasok mga estudyante. Summer na nila. So summer break na ng mga estudyante dito mga paps. Kaya medyo mapapahinga tayo sa sa ating hatid sundo sa umaga. Tamang tama, parang perfect timing talaga na yun nga, after in 2 weeks from now, doon na tayo sa hospital and yeah, magta-transmission transmission tuloy. Yeah, yung sinasabi ko, magta-transition tayo ng trabaho doon sa hospital na tayo. Yeah, parang perfect timing kasi makakapag-concentrate tayo. Tapos yung adjustment sa oras, kasi nga 12 oras doon so maaga tayo papasok, 6:30 ng hapon or ng gabi hanggang 6:30 ng umaga. So yun, mag-a-adjust na naman yung oras natin, yung tulog natin Kaya buti na lang walang pasok ang estudyante ng 2 months. 2 months yan. So within 2 months na yun, medyo nakapag-adjust na tayo sa oras at saka sa training yung mga panahon na yun, medyo na tayo, kumbaga comfortable na tayo sa bagong work natin for sure. Sana ganun kadali ang transition natin. Hopefully, yeah, depende rin kasi sa ako experience ko dyan mga paps. Depende sa nagtuturo, sa nagtitrain sa'yo. Kagaya nung first ko sa salpak ko sa CNA Skilled Nursing Facility. Yung may mga CNA na hindi marunong magturo. Hindi marunong magturo, tsaka hindi willing magturo. Pagka na-tsempo ka sa mga yon, ay wala kang matututunan mga paps, kasi yun nga, parang either hindi sila marunong magturo or hindi sila willing na magturo, na mag-share ng kanilang kaalaman or skills. Parang bahala ka sa buhay mo, ganyan. Yun ang hate kong trainer. Kaya madali kapag marunong nga nagtuturo mabilis mong ma-catch up kung ano yung routine kumbaga. So hopefully maganda yung pero research ko naman, sinearch ko yung pagtatrabahuan ko ng hospital, yung mga ano ba tawag doon, ayun, yung review niya is maganda naman. Mostly mga CNA ang binasa ko, yung mga review ng CNA na bago so maganda naman ang feedback nila, na matulungin naman daw yung mga yung mga staff, yung mga CNAs and nurses. Yun ang importante kasi doon mga babs
lalo na pag nagta-transition tayo. And syempre new world para sa atin yon. Although galing tayo ng hospital sa Philippines, pero syempre iba yun eh, ibang environment, kagaya nga nabanggit ko, no? Iba yung mga instrument, pag-aaralan natin yung mga instrument. Syempre yung building, papamilya rin natin yung building dahil natural lang yan kapag mga isang linggo, siguro mga 5 days yan, maano mo na, malalaman mo na or mapapamilyar ka na sa building, ano? Pero yung mga first day, second day, third day yan, naliligaw-ligaw ka pa dyan. Maliligaw-ligaw pa tayo dyan. Kaya palagi ko sinasabi, gusto ko muna mag-focus dun sa ano, kasi nga alam ko na na-experience ko na no, nandun tayo sa skilled nursing facilities. Para akong na-overwhelmed dun kasi hindi ko binitawan yun dito, yung work ko dito. So ang 16 nun nangyari is habang nag-orientation ako dun sa SNF, sa skilled nursing facility, didiretso ako dito sa work ko dito ng overnight. Ilang araw ko ginawa yon mga paps, ilang araw or ilang linggo. Kaya yun, na burnout talaga ako. I mean na burnout, parang na overwhelm ako kasi nga ayun, nagte-training tayo doon tapos pumapasok pa akong overnight dito. Yung nag-overnight ka lang itself mga bap, para kang groggy yung utak mo hindi gumagana pagka puyat ka, di ba? Tapos nandun ka sa training na kailangan mong i-absorb lahat ng mga tinuturo nila. Tapos syempre pag puyat ka, yung utak mo nagpo-float, lutang, kumbaga lutang ka. So yun ang iniiwasan ko ngayon na mangyari sa akin ulit. Kaya nag-decide ako yun na bitawan itong dito para makapag-concentrate ako dun sa ating transition sa hospital. Kasi yun naman talaga yung goal natin na makapasok sa hospital. So yeah, for better and for worse, for better or worse pala, yun doon tayo magko-concentrate muna. And yun, si manager day off niya ngayon at nilakad yata kami mamaya sa LTO sa DMB. Punta kaming DMB mamaya, may appointment siya. So yun, update ko na lang kayo mamaya. Alright mga baps. Tarik ng araw mga bapo. Grabe yung araw. Tara, uwi na tayo. Gumawa tayo ng almusal si manager eh. Tingnan natin. Ha? Oh, pwede na yan. Saing, tsaka Uy, may tuyo. Tsaka hotdog na pula. Di ba bawal na to? Hotdog na pula. Oh. Egg pa. Sarap. Aro, papalaban na naman ako nito mga baps. Oh. Tuyo. Ay, ito pala, tuyo, egg na malasado, tsaka hotdog, tsaka may nasi. Bis muna ako. Bis muna tayo. Hindi ka naman gumawa ng kape. Shower muna ako. Press na press. Bagong ligo. Ang bango-bango, press na press. Anong oras yung appointment mo sa LTO? 3? Ang gagawin mo doon, tulok pag naka-appointment ka talaga, hindi ka pwede mag-shortcut. Yung mga documents mo kailangan dalhin mo, kukuha na ng lisensya sa manager. Driver's license. So yummy mga baps, kain tayo almusal bago tayo matulog. Amoy tuyo, sarap. So, almusal Pilipino, Pinoy with coffee. Nag-coffee na ako sa trabaho pero kaninang ko yun, kagabi pa. Let's eat! Kain muna tayo bago matulog mga baps. Ayan, para tumaba tayo lalo. Sarap ng egg, yung malasado. Ganyan mga baps, yung malasadong egg, lagay mo sa itaas ng kanin. Yan o, ganyan o. Yan. Tapos babasagin mo. Lalagay mo sa kanin yung malasado. Yun o. Tapos may tuyo. Wala na. Finish na.
Tapos meron kang pinakurat na suka. Ayun, suka natin. Ayun. Kompleto Ricardos. Let's eat. Kaya tayo mga babs. Ganyan ang sikreto ng mga night shift. Kakain muna bago matulog. Solve na naman mga paps. Busog ako. Maglalakad kami ni manager doon sa labas. Kahit na ilang ikot lang para tunawan bago ko umiga. Kaya nagiging bundat tayo. Sabi ko nakain na naman. Tuyo ba naman tsaka tuyo hotdog tsaka may natira pa naman. Tuyo hotdog tsaka yung itlog na malasado. Hindi ka mapapalaban. Hugasan ko muna to. Ako daw maghuhugas ng pinggan. Ano ba yan? Galing na ako sa overnight na trabaho. Ako pang maghuhugas ng pinggan. Tigasin tayo, di ba ba? Yun. Okay lang para nakatayo tayo doon sa lababo. Akin dito. Papat ko yun.